ay sumumpa, pawit sa buhay.
iyo, Banal na Espiritu. Lahat ng mga langit, lahat ng narito, lahat ng paa na iyong idinala sa lugar na ito. Dinadala ko sa oras nito na buksan mo ang kanilang mga espiritual na pakinig. Buksan mo ang kanilang mga espiritual na mata. Kaya hindi dinadala ko sa oras nito, ikaw ang nakita, ikaw ang magsalita. Ikaw ang tumayo sa aming kalagitnaan sa oras nito, Banal na Espiritu. Salamat sa araw na ito na patuloy ang pag-iingat mo sa buhay ng bawat isa. Ang pamumuno ng Santo Espiritu na siyang bumabalik sa buhay ng bawat isa. Salamat sa iyong anghel na patuloy na sinusuko mo sa buhay ng bawat isa. Salamat sa pinupuli, dinadakila, niluwalhati namin ang iyong mataas na pangalan. Salamat sa iyong anak na si Jesus. Salamat sa banal na dugo ng aming Panginoong Jesus. Sapat upang kami ay tubusin sa lahat ng aming mga pagkakasala na nagawa sa aming buhay. Purihin ka, dakilain ka, luwalhati ka, magpakailan-kailan pa man. Sa gawin ito, salamat sa iyong Banal na Espiritu. Wala kami gagawin, hindi sa iyo lamang ang pakulo. Sa iyo lamang ang kalulati. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakupunan po tayong lahat sa presensya ng Panginoon. Narinig ninyo ang susi. 90% doon sa susi ay kasama sa ating mensahe. Doon nakita natin, narinig natin kung paano maaari sa bawat pagsunod ng bawat isa sa atin ay lumalakad, sumusunod ang bawat isa sa atin in the natural way. Kaya ang bawat isa ay nakakaranas ng mga pagsubok, sorrow, burden sa kanilang mga buhay. Subalit, bago tayo tumungo sa ating mensahe, ay muli kong babanggitin, muli kong liliwanagin na kung paano, bakit tayo ay nabukod. Dahil isang salita, isang hindi ko masasabing sumbong o kwento na nakarating sa akin na isang kasama natin ay tumawag doon sa aking kapatid na lalaki at nagsusumbong na hindi sila makapayag na sila ay mabukod o mahiwalay doon sa tipan ay pinakipagtipan ng Diyos sa kanyang lalaki lingkod. At ipinaliwanag ko doon sa aking pamangkin na malinaw. 2024 nang ako ay bumbitin ng Banal na Espiritu na bumukod, umiwalay dito sa ating sinamahan na koalisyon. 2024 naroon na ang salita ng Diyos sa akin dahil mayroong gustong gawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Meron siyang nais patunayan. At hindi ko na isagawa ang pagbukod na ito dahil baka iniisip ko na ako lang. At hindi ko sinabi sa ating mga kapatiran na yung prompting ng Holy Spirit na yun na nagsasalita at nangumusap sa akin na lumabas ka, bumukod ka, umalis ka, huwag kang makipagtipan sa mga tao yan. Subalit, lumipas ang nakaraang taon o ng 2025 at doon maraming pangyayari ang nangyari, maraming mga pagsubok na tayo ay naranasan at pinagdaanan
At dito, naging daan yung mga pangyayari ito upang tayo ay mabuod dito sa college na ito. At ipinaiwanag, ipinaunawa ng malinaw sa akin ng banal na Espiritu ang pangyayari. Ang sabi ng banal na Espiritu, kayo ay aking ibinukod. Kayo ay pinaalis at ito ay aking hinayaan na mangyari upang kayo ay maturuan. At ang mga taong ito na inyong sinamahan, sila ay hindi pinaalis. Sila ay umalis. Iniwan nila ang tipan na ipinakipagtipan ko sa iyong Ama. Kaya nga naging malinaw sa akin na lahat ng nangyari ito ay hindi natin ito pinalano. Sa natural, hindi tayo aalis dahil masaya. Masaya ang marami. Masaya ang naroon yung mga kaibigan, naroon yung iyong mga ka-close. Sa natural, hindi mo gagawin. Subalit, ang nag-uutos ay Diyos. Na hindi mo ito pwedeng hindi sundin. Kaya nga, naunawaan kong malinaw na kung paano tayo ay tinuruan ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng tao, kung bakit hinayaan ng Diyos ang mga pangyayari nito na tayo ay paalisin at pagsarahan. Subalit, tapos na ang lahat ng iyon. Naroon ang pag-ibig, naroon ang pagpapatawad, naroon ang pagpapakumbaba, ibinigay ng Diyos. At ipinaliwanag sa akin ng Diyos na malinaw. Bagamat sinasabi ng marami, sila ay bahagi ng tipan. Subalit, ang tipang ito na sinasabi ng Diyos sa kanyang lalaking lingkod, ito ay dadaloy mula sa kanyang asawa, mula sa kanyang lalaking tinawag, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, hanggang sa kaapo-apuhan. At kung wala ang isa, doon sa ministeryo iyon, putol ang tipan. Kaya nga malinaw na pinaunawa sa akin ng banal na Espiritu kung bakit tayo ay kailangang lumabas. Dahil sila ay lumabas sa tipan na pinakipagtipan ng Diyos sa kanyang lalaking lingkod. Hindi sila pinaalis. Hindi sila itinakwil sa lugar na kung saan nakabahagi ng ministeryo ng aking Ama. Sila ay kusang umalis. Iyon ang kaliwanag na kung saan ibinigay at pinaunawa ng banal na Espiritu sa akin. At iyon ay tapos na. Ipinaliwanag ko lang upang maunawaan ng mga nakaikinig. Kaya nga tayo ay babalik doon sa susi na inyong narinig. At napakahalaga na inyong maunawaan yung susi. Kung ikaw ay sumusunod, hindi kumpleto ang iyong pagsunod. Ito ay consider disobedience. Kaya nga, tayo ay hinahamon. Hinahamon ng bawat isa sa atin na tayo ay sumunod. 100% pagsunod mula sa ating puso. Upang ibigay ng Diyos sa atin ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang lahat ng bahid na nagmumula sa isang Diyos nito. Dahil kung half-hearted ang iyong gagawin pagsunod, half-hearted obedience is considered as disobedience. Amen? Walang nalulugod pagka half-hearted obedience. Kaya nga doon tumutungo yung ating susi. Ang ating pagsasalu-saluhan sa gabi nito ay kaugnay doon sa susi na ibinigay. At napakahalaga na inyong maunawaan bakit nangyayari sa buhay ng bawat isa ang lahat ng pagsubok nito.
na ating pinangarap. Ang ating pagsasalu-saluhan, why do the righteous suffer? Why do the righteous suffer? Bakit nagdurusa ang matuwid o ang mabuting tao? Ito ba ay kalooban ng Diyos? Ito ba ay dahil mismo sa ginagawa ng tao sa kanyang buhay? Ang sabi ng lalaking si Morris Cerullo, it is not God's intention that our lives be free from all problems and free from all battles. The most consecrated dedication Christian, ang sabi, the most dedicated Christian. Ang sabi ng ang mga itinalaga o ang mga hinirang o ang mga devoted to Christ is going to have difficulties to face. You and I will encounter problems. We will face battle. We will have trials comes into our lives that we never could understand with the natural mind. Maging ikaw ay hinirang, maging ikaw ay napakalakas na ginagamit ng Diyos, ikaw ay makakaranas ng mga pagsubok, pagdurusa, at mga difficulties, sorrow sa iyong buhay. Pagkakaroon ng mga bundok sa harap mo, sa mga oras na darating, o sa mga araw na darating, ang mga bagyo ay darating sa bawat individual, sa buhay ng bawat isa. Maging malaki man ito o maliit na bagyo at bundok ay mararanasan ng bawat isa sa sanlibutan. People have problem. You will have problem. I will have problems. But the sure word from God is this. May isang salita na talagang subok at sure na sa Diyos nanggaling. Buksan ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa Awit 34, verse 19. Pagbabasahin ko sa inyo ang salita ng Diyos sa verse 19, marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit iniligtas ng Panginoon sa lahat. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit iniligtas ng Diyos, iniligtas ng Panginoon sa lahat. Amen? Bagamat tayo ay makakaranas ng pagsubok, kadalamhatian, maging ang matutuwid, subalit ang gagawin ng Diyos, tayo ay iniligtas sa lahat ng pagsubok na yan. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Lahat ay iniligtas. Ang sabi, all, not 10%, not 50%, not even 99%, but all. Sabihin ng bawat isa, all. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat ng problema ito man ay maranasan ng bawat isa sa atin. But Jesus said, I will give you victory in every battle. We can come out on top in every circumstances at tayo ay magkakaroon ng kapayapaan sa ating mga puso, anuman ang kahantungan sa natural. Anuman ang kahantungan nito sa natural, lahat ng pagsubok na ito, si Sister Marita nakaranas ng pagsubok in the natural. Ang sabi ko sa kanya, tuwing umaga, huwag kang lalabas hanggat hindi kayo nakapanalangin. Umaga siya ilubas, 6:30, nagdilig, nagpuspos ng mga bintana. Ano nangyari? Nakaabang ang dyablo. Wala ka doon sa bloodline. Lumabas ka sa kalsada.
umabilis ka doon sa bloodline na kung saan ibinigay ng Diyos. Huwag kang lalabas hanggat hindi ka nakapapanalangin. Maging ang bawat isa sa atin, ingatan natin. Ano nangyari kay Sister Marita? Bali ang buto. Magkano ang gastos? Almost $500,000 ang aming gastos. Hindi pa nakalabas. Pero tapos na. Successful operation ang Sister Marita. Pinagpapasalamat namin sa Panginoon doon sa nangyari yun, naroon. Halos talagang ang kanyang pagsisisi sa lahat ng nangyari ito. Ito ba ay dapat maranasan ng Sister Marita? Kung ikaw ay lumalakad at sumusunod doon sa salita ng Diyos, doon sa katalinuhan, kaunawaan, karunungan na ibinigay sa inyo ng Diyos, maiingatan ka ng Diyos sa bawat oras ng iyong buhay. Walang anumang kaaway ang makagagalaw sa iyo pagka naging nasa iyo ang salita ng Diyos. Hindi ko sinasabing walang salita ng Diyos ang Sister Marita. Sa edad niya, naroon, hindi na natin maahanap sa kanya yung mga bagay na maaaring hanapin natin sa isang ginagamit o sa isang babae o lalaki ng Diyos na talagang naroon. Sa edad niya, naroon na yung kakulangan na dun sa internatural ng kanyang kaisipan dahil medyo may edad na. 76 na ang Sister Marita at mahina na ang kanyang mga paa. Kaya nga, lagi nakabang ang diablo doon sa mga ganun. Subalit, naroon, lahat ng iyan ay mararanasan maging ng mga hinirang sa huling panahon ito. Kaya nga tayo ay maging matalas sa bawat oras ng ating buhay. Malinaw na may kasagutan na nagmumula sa Diyos sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Lahat ng ating mga katanungan, tiyak at tapat ang kaniyang kasagutan sa bawat isa sa atin. At kung paano ninanais ng Diyos na sagutin ang iyong katanungan, lalong higit nais niya na malaman mo ang iyong karapatan, mga pribilehiyo, at maging ang iyong katatayuan bilang isang anak ng Diyos sa kanyang harapan. Ito ay nais niya na iyong malaman. Kaya sabi sa banal na kasulatan, buksan ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa Isaiah 1:18. Isaiah 1:18. Ang sabi, magsiparito kayo ngayon at tayo'y mga katuliranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang niebe. Bagaman maging maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Ang katanungan, this question, why do the righteous suffer, is one of the most perplexing question. O nakalilito, yung perplexing, yun yung nakalilito katanungan that never comes upon the hearts and minds of those in distress. Pagka ikaw ay naroon sa pagsubok, ikaw ay naroon sa mga distress, yung mga katanungan, ikaw ay magkakaroon ng kalituhan. Upon the hearts and minds of those in distress, but there is an answer. Meron pa rin kasagutan bagamat ikaw ay nalilito. Ang ibang katanungan na nakapagpapatalanta sa bawat individual o sa bawat Kristiyano, ito ang unang katanungan na nakapagpapalito. Ito ay inyong isulat dahil napakalaga nito. Ang unang katanungan na nakapagpapalito sa individual o sa isang tao o sa isang Kristiyano, if God is such a God of love and mercy,
Why is there war? Yun ang una. Kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at kawaan, bakit may mga labanan? Number 2, why is there sorrow? Bakit may mga kalungkutan o kalumbayan? Pangatlo, why is there so much sickness and pain in the world? Bakit maraming may sakit at karamdaman sa mundong ito? At ito ang mga bahagi ng mga nagiging katanungan ng marami, maging ang mga Kristiyano na hindi gusto ang kanilang kaalaman pagdating sa salita ng Diyos. Naroon lagi yung kanilang mga katanungan. At nakita ko, at naunawaan ko, nagbasahin ko ang librong ito. Why do the righteous suffer? Doon ko naunawaan. Malinaw na malinaw kung naunawaan ang mensahe ng librong ito. Nakita ko at naunawaan ko ang katagumpayan sa bawat pagsubok ng ating kinaharap sa buhay ng bawat isa sa atin. There is a single problem that does not have a solution. Walang anumang katanungan or walang anumang problema na hindi magkakaroon ng solusyon sa buhay ng bawat isa sa atin. There is not a single battle that cannot be won victoriously or matagumpay na ipinaglalaban. There is not a single circumstances of your life that cannot be mastered completely. At ang mga mensahe ito ay isang kaunawaan o magiging kaunawaan ng bawat isa sa atin na tayo ay bibigyan ng Diyos ng malawak na kaunawaan upang ito ay ating ipamuhay. At ang mga katanungan ito at ang mga salitang ito na ating maunawaan o malawak na ating maunawaan at ating may pamumuhay, ang una, number 1, pagtatagumpay o victory. Ito ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Number 2, kagalakan o joy of the Lord. Number 3, kapayapaan o peace of God. Number 4, tagumpay sa kabila ng pagsubok o sitwasyon sa buhay ng bawat isa. Ang lahat ng ito ay kasagutan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapag tayo ay may mga kinakaharap na pagsubok, marami ay hindi ito basta maunawaan dahil sa kakulangan ng kaunawaan pagdating sa salita ng Diyos at pagdating sa spiritual na buhay ng bawat isa sa atin. Maaaring sabihin ng marami, ang tagal-tagal ko ng Kristiyano. Napakatagal ko na sumusunod sa Diyos. Halos lahat ng krusada ay nasamahan ko. Halos ako'y ginagamit ng Diyos upang dumalangin sa may mga sakit. Subalit, bakit naroroon? Nakakaranas pa rin ako ng mga pagsubok. Gaya ng aking mensahe, may dalawang uri ng pagsunod. Una, ay ang natural real o real in the flesh. Kapag ang isang individual ay dumadalangin, walang kaunawaan, ito ay walang sagot, tulad ng isang dalangin o dasal na paulit-ulit. Ang mga ganito ay walang sagot because of the lack of knowledge into the Word of God. Hindi ito sinasagot ng Diyos ang mga ganitong klase ng pananalangin dahil ikaw ay lumalakad sa natural real o real in the flesh. Yung pangalawang spirit is spiritual real o real in the spirit. Only those who pray in the spirit has power and answer. Yun lang ang sinasagot ng Diyos. Yung panalangin na nasa espiritu. Tulad ng babae pumatay doon sa crusade na sinasabi ko na ibinisahe ko ng nakaraan. Ay isang babae pumatay sa krusada na lalaki si Benihim. May sakit na cancer. Yun yung aking ibinisahe ng nakaraan. Subalit narinig niya sa isang mangangaral
na huwag mong sasabihin ikaw ay may sakit. Kahit ikaw ay may sakit. Nasabi ng babae, walking in faith, siya ay lumalakad sa pananampalataya kahit siya ay may sakit, siya ay magaling. Siya ay magaling na. Ito yung walking by faith in the wrong way. Natural real. Why? It's only in the mind. Nasa sa isip ko lang daw yun. Yung sinasabi mo, ako'y magaling. Kasi hindi mo binabanggit na ako ay may sakit. Hindi mo idinadain sa Diyos na ako'y may sakit. Only in your mind. Kaya nga, yung mga ganong klase ng kaisipan, iyon ay walking by faith in the wrong way. Ang tawag doon ay faith in the flesh. Kaya nga, ang sabi ng lalaki si Benny, lady, faith does not deny fact. Ang sabi, ang pananampalataya ay hindi pagkatagawa ng katotohanan. Ibig sabihin, kung ikaw ay may nararamdaman, hindi mo ito matatago ng iyong pananampalataya. Hindi ito kayang takpan ng iyong pananampalataya. Kailangan mo itong iharap sa Diyos. Kailangan mo itong sabihin sa Diyos. Kailangan mo salitain ng iyong bibig. Panginoon, may sakit ako. Kailangan ko ng pagalingan. Iyon ang kailangan ng Diyos. Kaya nga, ang sabi ng bulag sa ating Panginoon Jesus, Jesus, ako'y bulag. Hindi niya sinabi, Jesus, hindi ko pwedeng sabihin ako'y bulag. Paano ka pinagaling mo? Kaya nga, doon, lumalakad in the spirit, yung bulag, dahil alam niya na siya ay pagagalingin ng Panginoon. Kaya nga, napakahalaga na tayo ay magkaroon ng kaunawaan. Malalim na kaunawaan pagdating sa salita ng Diyos. The blind man say, I am blind. Lagi sinasabi ng maraming mga Kristiyano, marami tayo narinig, with His stripes, I am healed. Diba? Lagi sinasabi, with His stripes, I am healed. Madalas natin narinig yan. Ano ang dapat natin sabihin? Tell Jesus what you need. Tell Jesus what you need specifically. Ito ang kailangan ng ating Panginoon. Jesus, palapakan natin mula Panginoon. Kaya nga napakahalaga maging sa ating pananalangin. Sino yung iyong dinadalangin mo? Kaninong Diyos ka dumadalangin? Kaya nga napakahalaga na ating idinadalangin dahil yung dinasambit ang ating bibig. Ikaw na Diyos ni Abraham. Ikaw na Diyos ni Isaac. Ikaw na Diyos ni Israel. Dahil pagka yun ay ating sinasambit, tiyak kung sino ang Diyos na ating tinatawagan. Walk in the faith, walk in the Spirit, pray in the spiritual realm, so you will get answer to your prayer. Kung gusto mo magkaroon ng kasagutan ng iyong mga dalangin, lumakad ka. Manalangin ka sa Espiritu. Kaya maging ang mga lalaking lingkod na ating napapanood sa mga social media, lalo-lalo na yung mga lalaking kilala natin na ginagamit ng Diyos na napakalakas, tulad ng lalaki si Oral Roberts. Maaaring sabihin nyo, ba naman, hindi na nakakaranas ng pagsubok ang mga tao niyan. Tulad din ng Oral Roberts. Dahil kitang-kita natin kung ating mapapanood, talagang napakalakas nilang ginagamit pagdating sa pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, maging si Oral Roberts ay nakaranas ng matinding pagsubok at maaaring sabihin ng marami sa atin, maaaring ating sabihin, matinding ginamit na ang mga lalaki nito. Matinding pagsunod ang ginamit ng mga lalaki nito sa Diyos na tumawag sa kanila. Lalong-lalo na sa mga pagpapagaling. Lalong-lalo na dito sa mga miracle working power na ginawa ng mga lalaki nito sa pagsunod sa Diyos. Subalit, alam niyo ba, na maging si Oral Roberts ay nakaranas sa matinding pagsubok? Anong pagsubok ang naranasan?
In February of 1977, Oral and his wife, Evelyn, experience heartbreak of their own. Nakaranas sila ng matinding pagsubok sa kanilang mga buhay. Ano yung pagsubok na naranasan nila? Isang maliit na aeroplano, sakay nito ang kanyang mga anak. Sakay nito ang anak ng babae ni Oral Roberts at ang kanyang manugang. Asawa ng kanyang anak. At apat pa na mag-aasawahan. Sakay ng isang maliit na aeroplano. Na ito ay biglang nag-crash o bumagsak sa lugar ng Kansas, Texas, USA. Ang lahat ng sakay ng maliit na aeroplano ito ay nasawi. Ang anak niya na babae at ang kanyang manugang na lalaki ay nasawi. At naging tanong ito ng marami, bakit nangyari ito? Sa isang lalaking tulad ni Oral Roberts, na sumusunod sa Diyos ang buong buhay niya, laging naroon yung katanungang why? Why? Laging naroon ang katanungan ito, why? Nangyari ang mga ganitong bagay. Gayon din ang lalaki si Morris Rulo. Marami ang nagsasabi sa kanya na siguro, Pastor Morris, dahil sa sobrang lapit mo sa Diyos, hindi mo na nararanasan ang mga pagsubok sa buhay. Sabi ni Morris Rulo, that is not true. Hindi totoo ang mga sinasabi niya. I am just a human like everyone. My family is a human. I am just a human and my family is a human. Alam ko ang sakit na nararamdaman ng mga tao na nagdurusa at nakakaranas ng mga pagsubok. Sabi ng lalaki, si Morris Rulo. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa Mateo 5:45. Ang sabi sa verse 45 ng Mateo 5, upang kayo maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kaniyang araw sa masama at sa mabuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Meaning, ito ay hamon sa bawat isa sa atin na tayo ay tumulad sa Diyos, showing love, showing grace, showing humility, maging sa mga kaaway ng bawat isa sa atin. Ibig sabihin, maging sa masasama ay pinasisikat ng Diyos ang araw, maging sa mabubuti ay pinasisikat ng Diyos ang araw. Lahat ay pantay-pantay. Sa buhay ng lalaki si Morris Rulo ay mayroon siyang isang lalaking tinulungan. At itinuring niyang sariling tunay na anak. Spiritually, tinuruan niya ito. Pinagpatayo niya ng isang ministeryo ang lalaki ito na kanyang itinuring na anak at tinuruan. At kanyang ibinigay ang lahat ng pangangailangan, pagtulong, lahat ng pangangailangan ng ministeryo na ibinigay niya dito sa kanyang tinuring na anak na ito ay sinuportahan niya. Then suddenly, alam niyo ba ang ginawa ng lalaki? Siniraan siya. Lahat ng paninira ay ginawa ng bar ito sa kay Morris Rulo. Maging pumunta man siya doon sa mga newscaster, bumayag ng malaking halaga ang lalaki ito upang si Morris Rulo ay siraan at pabagsakin. Kaya nga, ano ang ginawa ng lalaking si Morris Rulo? Ang sabi ni Morris Rulo, kami ng aking asawa, Teresa Cirulo and I went through very deep waters. Our integrity, all that we have sacrificed for over 20 years was put into the test. Lahat ng kaniyang pinaghirapan sa loob ng 20 taon na kanyang ginawang pagsunod sa Diyos, ito ay nalagay sa isang napakalalim na pagsubok. Lahat ng kanilang pinaghirapan sa ministeryo, ito ay nalagay sa isang pagsubok.
Kaya nga, they were not exempted in many trials in our life and in their life. Lahat tayo ay daraan. Tulad ng Panginoong Jesus. Jesus suffered in the hands of kanino makaranas? Ang ating Panginoong Jesus. Jesus suffered in the hands of Judas. Siya ay ipinagkanulo. Ipinagpili ang ating Panginoong Jesus ng lalaking si Judas. Ipinakikita dito ng Panginoon na maging ang malalapit na tao, maging ang malalapit sa iyong buhay, sila ay gagamitin ng kaaway para ikaw ay pabagsakin. Walang exempted. Buksan ninyo yung mga banal na kasulatan sa awit 55, verse 12 hanggang 14. Ang sabi sa verse 12, sapagkat hindi kaaway ang bumuwahagi sa akin. Ano yung bumuwahagi? Umusik. Akin nga sanang nabata. Hindi rin ang nagtatanim sa akin, ang nagmamalaki laban sa akin. Nagtago nga sana ako sa kanya. Kundi ikaw lalaki, nagdaya ko, aking kasama at aking kaibigan, patalik. Tayo ay maligayang nagpapayuhang kasama. Tayo lumalakad na magkaakbay sa bahay ng Diyos. Kung inyong makikita at maunawaan sino yung mga ginagamit, na ikaw ay pabagsakin, ikaw ay makaranas ng kadalamatian, yung malalapit mismo sa iyo. Meaning sila ang gagamitin sa iyo, yung mga pinakamalapit sa puso mo, kapatid mo, magulang mo, kaibigan mo, at mga kapatiran mo na kasama mo sa loob ng church. Sila yung gagamitin upang ikaw ay pabagsakin. Kasama ba sila? No. Sila ba yun? No. Spirit yun. Na hindi nila natalasan na sila ay nagagamit ng kaaway. Kaya nga napakahalaga ng bawat isa sa atin, lagi puno ng salita ng Diyos. Iyon ang susi. Iyon ang kasagutan. Walang iba kundi ang salita ng Diyos lamang. Iyon ang magpapabanal sa atin. Tulad ng sinasabi ng ating Brother John. Lagi narinig kay Brother Tino, yung pagiging banal. Tayo lumakad sa kabanalan dahil ang Diyos ay banal. At iyon ay kailangan ng bawat isa sa atin. Maging sa awit 41 verse 9. Buksan ninyo ang mga banal na kasulatan sa awit 41 verse 9. Ang sabi, "O, ang aking kasama-samang kaibigan na aking tinitiwalaan." Kaya nga may mga naging kapatiran tayo na sinasabi, may mga pinagkakatiwalaan akong tao na aking kukwentuhan at hindi nila ako ilalaglag. Inilaglag na sila. Naikwento na. Ang sabi na aking tinitiwalaan na kumakain ng aking tinapay, nagtaas ng kanyang kamay sa akong laban sa akin. Sila na yung mga kapatiran na yung pinagkakatiwalaan, sila ang magkukwento at magpapabagsak sa inyo. Kaya huwag tayo magtiwala sa tao. Sa Diyos lamang tayo magtitiwala. Tell to Jesus. Kaya nga malinaw ang kwento at ang mensahe ng lalaking si Pastor Boy, I must tell Jesus. Yun lang. Wala tayong ibang papagsasabihan ng ating mga nararanasan kundi ang Panginoon lang. Sila ang gagamitin. Sila ba yung gumagawa noon? No, hindi sila. Spirit yun na may kakulangan. Pagdating sa salita ng Diyos, sila ay nagagamit. Kaya nga, yung katanungan, why do the righteous suffer? This is why many Christians, ito ang nagiging katanungan ng mga Kristiyano. At sa maraming pagkakataon, hindi lamang ang kapwa
ang ginagamit sa bawat isa, kundi mismo ikaw. Mismo ang iyong sarili, ang iyong kalaban. Brother, paano na sabi mo maging ang sarili ko ay kalaban ko? Sa iyong sarili papapasya, or sa iyong self-will na ibinigay ng Diyos, or freedom to choice. Yung freedom of choice. Pagpili. Man's relationship to God is that man is under the curse of his own disobedience to God. How did this happen? It happened because of the unique God-like characteristic which God has placed na inilagay ng Diyos within Adam. The self-will or pre-moral will na inilagay ng Diyos sa buhay ng lalaking si Adan. The freedom of choice. Kaya nga doon maging ang iyong sarili. Pag ikaw ay nagkaroon ng pagpapasya mali, pag hindi mo na lakaran ang salita ng Diyos, nakapasok sa iyo ang maling pagpapasya, doon makakaranas ka ng pagbagsak. Dahil hindi mo nilakaran ang salita ng Diyos at pinili mo yung hindi nararapat. Kaya nga, dito, napakahalaga ng pagpili. Napakahalaga na kung ikaw ay pipili, iisipin mo muna ng makasampung beses kung ito ba ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Dahil pagka nagkamali ka ng pagpili, it's your own free choice. Kaya nga, ang sabi ng lalaking si Billy Graham, hell is not made for people or for human. Hell is made for Satan and his angelic host. Ang impyerno, ito ay ginawa hindi para sa tao. Ito ay ginawa para kay Satanas at kasama ng kanyang mga anghel na sumama sa kanya. Subalit, pagka ikaw ay napunta sa impyerno, it's your own free choice. Pinili mo to, hindi mo pwedeng sisihin ang Diyos. Dito makikita natin at maunawa natin na kung bakit binigyan ng Diyos ang tao ng freedom to choose and free moral will. Why? Because of obedience. Tinignan ng Diyos kung ang tao ay susunod. Buksan ninyo yung mga banal na kasulatan sa Genesis 2, verse 16 hanggang 17. God put test. Binigyan ng Diyos ang tao ng pagsubok. At sa verse 16, at inuutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halaman ay makakain mo, ay makakakain ka ng may kalayaan. Freedom. Kalayaan. Freedom, ibinigay ng Diyos sa tao. Ibinigay ng Diyos sa tao, makakakain ka ng may kalayaan. Freedom. At sa verse 17, dadapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Huwag. Ano yung huwag? Law. Batas na ibinigay ng Diyos sa tao. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, yun ay walang pagsala, mamamatay ka. Mamamatay ka. Ano yun? Judgment. Hato. Result of disobedience. Kaya nga, napakahalaga na ang salita ng Diyos ay ating lalasahan. Mumuyain, ang sabi nga ni Pastor Boy, tulad ng baka, tulad ng tupa, pagka sila ay kumakain, minumuya nila ng minumuya, muya ng muya, kinakatas nila ng kinakatas ang salita ng Diyos. At pagka wala ng katas, saka nila nilunok. Kinakatas, dinanamnam nila ang lasa ng kanilang pagkain tulad sa salita ng Diyos ito. Kailangan natin lasahang mabuti kung paano tayo ay hinamon ni Jesus. Bunga ng kasalanan, sa bunga ng kasalanan, Jesus established our relationship with God, but we are still left with
with the vital question. Bagamat tayo ay hinango ng Diyos sa lahat ng mga pagsubok, kasalanan na ito na ating minana sa ating mga magulang, laging naroon yung vital question such as, since I am a child of God, and since Jesus restored my standing with God, and since God loves me, why do I have these burdens? Naroon pa rin. Bagamat tayo ay hinango na ng Diyos, why do I have these burdens na kahit dinala ni Jesus lahat sa krus, sa bundok ng Kalbaryo, ang lahat ng ito, still, why do I have these burdens? God has taught us in this ministry a very great truth. Ang sabi ng Diyos, all truth is parallel. All truth is parallel. Lahat daw, maging sa natural, maging sa spiritual, ito ay pantay-pantay. Ibig sabihin, mararanasan natin. Maging ang mga hiniran ay makakaranas ng pagsubok sa kanilang mga buhay. Kahit tayo na sumusunod, 100%, naroon pa rin ang pagsubok sa buhay ng bawat isa. Kaya napakahalaga na ang lahat ay puno ng salita ng Diyos upang lahat ng pagtatagumpay. Subalit kung ikaw ay hindi puno ng salita ng Diyos, dito, babagsak ka. Babagsak ka. Pagka puno ka ng salita ng Diyos, naroon, matalas ka sa lahat ng iyong gagawin pagkakbang. Naroon yung, ano tawag dito? Sir. Hindi lang ito, sir. Naroon yung iyong bawat gagawin ay nagiging matalas ka. Naroon lagi yung karunungan. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, lagi naroon yung karunungan ay binibigay ng Diyos sa iyo. Bakit? Puno ka ng salita ng Diyos. Lagi naroon, hindi nawawala yung karunungan ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga na paggising sa umaga, magbasa ng salita ng Diyos, manalangin, bigyan natin ng oras ang Diyos sa ating buhay. Ipagpasalamat natin sa umaga pa lang na tayo ay binigyan ng Diyos ng hilingan. Tulad na lalaking si Job. Si Job ay isa sa pinaka great example ng Panginoon pagdating sa pagsubok. Pinakikita ng Diyos at ipinakikilala bilang sakdal, matuwid, natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasalanan. Number one, Job never lost his faith to God. Number two, Job never laid one's charge to God. Number three, Job was tested to the full. Subok si Job. And number four, Job's decision, his declaration was to trust in God. Number five, Job's trial is like a bone. Ang sabi, ang pagsubok na dinanas ni Job ay tulad sa ginto because of his faithfulness. Number six, Job was a rainmaker. At the time, he did not see reason behind his harassment by Satan. But it has pleased God to lift the veil. Nawala yung lambong ng kadiliman na ginawa ng diablo sa kanya. The very big question is, ang Diyos ba ang nagdagay ng pagsubok na ito sa buhay